Weather update tayo mga kapatid. Kanina ngang umaga, itinaas na sa tropical depression category o ganap na nga naging bagyo yung binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay nabigyan ng local name na Wilma. Ang bagyong Wilma po ang ating ika-23 bagyo at ang ating 23 bagyo ngayong taon at ang ating unang bagyo ngayong buwan ng December. Ang bagyong Wilma po ay kasalukuyang nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 575 kilometers east ng Katarman, diyan po sa may area ng Northern Samar at patuloy po itong kumikilos pa west-southwestward o pasubsob sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito pong bagyong Wilma ay hindi natin inaasahang maging typhoon or super typhoon category pero kasabay po ng pagtawid niyan sa ating bansa, yan po ay magdadala ng malawakang pagulan kasama ng ating tinatawag ng shear line. Ito pong bagyong Wilma, bukas ng umaga, yan po ay medyo malapit na dito sa areas ng Eastern Visayas at maaari po yung sumabit yan po sa Eastern Visayas, sa Samar at Leyte provinces, maging dito sa area ng Dinagat, bukas ng hapon at tatawid po yan sa area ng Visayas hanggang sa darating na Sabado, yan po ay nandito na. Maaring sa may area ng Sulusi at maaring sa Lunes hanggang Tuesday, ito naman po ay tatawid sa area ng Palawan. Ito pong bagyong Wilma, medyo mabagal po ang pagtawid niyan sa ating bansa dahil po dyan, mas makakaipon po tayo ng tubig mula sa kanyang mga pagulan at mas tataas po yung ating mga tsansa ng mga flash floods at landslide. Kasama na rin po ang epekto ng ating tinatawag na shear line dito naman po sa eastern section ng Bicol region, kasama na po dyan ang areas ng Quezon. So maganda at mag-ingat po tayo dyan. Sa katunayan, nakataas na po ang mga weather advisory ng Pag-asa. Meron po tayong mga possible na heavy at kung minsan intense rain sa mga areas ng Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Catanduanes, kasama na po dyan ang Albay at Sorsogon mula ngayon hanggang bukas. Possible naman yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas sa pag-ulan sa mga areas ng Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, kasama na po dyan ang Negros Occidental, Siquijor, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Camarines Norte at ang area ng Masbate. Ito pong ating mga pag-ulan ay kumikilos din po kasama ng pagkilos nitong bagyong si Wilma. Dito po si areas ng Visayas, mas madadagdagan po ang ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Bicol region at maging dito sa areas ng Quezon, dulot naman ng epekto ng ating shear line sa mga susunod na araw. Dito sa Metro Manila, wala pa naman pong epekto yung ating shear line in the next 2 days. Papatuloy po na magiging maaliwalas ang panahon natin, pero possible po yung ating mga isolated o mga afternoon showers at thunderstorms tuwing hapon at gabi. Pero pagsapit po ng linggo, mas tataas na po yung ating tsansa ng pag-ulan mula linggo papuntang Lunes at possible din po yung ating mga thunderstorms. Epekto na po yan ng ating tinatawag na shear line. Pagandaan din po natin yan mga kapatid. At yan muna latest sa ating lagay na panahon. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.